Hello. So, isang magandang umaga po sa ating lahat. Maganda po ba yung umaga natin? Praise God po. No? So, sana kahit na ang daming hinder or mga balakid para hindi tayo magpatuloy. At nandito pa rin tayo para magpatuloy, no? At makinig ng sa kanyang salita. And ngayon, sisimulan po natin sa isang panalangin. Maari po tayong yumuko lahat at manalangin po tayo. Yes, hallelujah God, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na kami ay makikinig ng iyong salita. Panginoon, maraming salamat din po sa panibagong buhay na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus, Panginoon. At kami ay nagkaroon ng panibagong buhay, yun ay ang sumusunod sa iyong salita. Panginoon, naway mamuhay kami ng naaayon sa iyong kalooban. Naway yun ay yung nag-aaral ng iyong salita at sumusunod sa iyong salita, Panginoon. Panginoon, naway mamuhay kami na tulad ng isang taong malaya. Subalit hindi namin ito gagawing dahilan para mamuhay kami sa aming kasalanan. Tunay nga, Panginoon, na iyong salita ay sapat na. Sapat para sa amin na dapat ay namumuhay na naayon sa iyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat din po sa panahon na iyong pinagkaloob sa bawat isa na siyang nagpatibay sa pananampalataya na mayroon kami sa iyo, Panginoon. Panginoon, ikaw na po ang siyang bahala. Maging sa pastor namin, ikaw po ang siyang magbigay ng karunungan sa kanya. Naway walang maging mapagmalaki, Panginoon, na puso sa iyo, sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmula lamang sa iyo. Panginoon, patuloy kang purihin, dakilain at pasalamatan sa iyong habag. Panginoon, dalangin ko po ang pagsisisi, ang pagtalikod sa mga kasalanan na amin na ginagawa. Panginoon, naway maisapuso at maisabuhay namin ang iyong salita. Buksan mo po, Panginoon, ang aming puso, ang aming tainga at ang aming mga mata na makarinig ng iyong salita. Panginoon, ikaw na rin po ang siyang bahala sa mga taong wala dito. Ikaw po ang siyang humipo sa puso nila, Panginoon, na wala silang ibang kailangan kundi ang iyong salita, ang iyong presensya. Ikaw lamang ang kailangan namin sa buhay namin, Panginoon. Wala nang iba. Panginoon, ikaw na po ang siyang bahala sa mga panahon na pananatili namin dito sa mundong ito, na punong-puno ng karumihan, ng kasalanan, Panginoon. Ikaw nawa ang siyang maging sentro ng aming buhay. Naway ang iyong kalooban ang siyang mangyari sa buhay ng bawat isa. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na ito'y perfect and pleasing sa iyo, Panginoon. Maraming salamat muli sa lahat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matas sa pangalan mo, Jesus. Amen. So, praise God po. Ngayon po, darako naman tayo sa ating announcement. Yung first announcement po natin is, which is, lagi naman po natin ginagawa tuwing Sunday, Lord's Day Worship Service po, at 9 a.m. to 11 a.m. po siya, at pwede siya on-site and online. And hello po pala dyan sa mga nasa online po natin. And next po natin is yung Bible study natin ng 4:30 to 5:30 po. Monday to Friday pa rin po siya. And encourage po natin yung mga kaibigan natin or mga kamag-anak natin na mag-aral din po or mag-join sa Bible study natin. Ganon din po sa ating mga nanay and tatays, meron din po silang Bible study ng 7:30 to 8:30 p.m. Friday din po siya. Kumbaga parang sa umaga po ng Friday, ay sa tanghali po ng Friday, may BS po tayo na panlahatan. And para sa mga nanay naman po, meron silang BS na para sa kanila lang po. And next po natin, yung Night of Psalms, Hymns, and Prayer. Every Saturday po siya at 7 p.m. to 8 p.m. And yun po, may box po tayo sa likod at kung
kung loobin nyo po ng puso nyo na maghandog, meron po tayo dyan box para ilagay po yung handog nyo para po sa pagpapaganda ng ating house of worship or yung how natin. And may dagdag lang din po tayo na announcement about po sa Christmas party na darating. At yung schedule po natin is December 23, 2023 po. At yung flow po ng ating Christmas party is word, presentation of kids, game, quiz B. So magkakaroon din po tayo ng mga games at exchange gift. And yung games natin is name the lyrics. Saka may testimonial din po tayo and closing song, fellowship with one another. Dito na po tayo kakain lahat. And praise God po, ipoprovide po lahat ng Panginoon yan. And ayun po yung, okay, 3 p.m. po siya mag-start. And yun lamang po. Maraming salamat. Sige po, pwede na po tayong tumayo para po sa ating declaration ng kanta para sa Panginoon. Ang una po natin kakantahin ay Come Christians, Join to Sing. Alam naman po natin lahat at nakanta na po natin yan. Sige po. Next song po natin, All I Have is Christ. Let's all sing.
was lost in darkest night. You thought I knew the way. The sin that promised joy and life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had loved me first, I would refuse you still. But as I ride, my help arose, indifferent to the cause. You look upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is grace. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Lord, I would be yours alone and live so all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way you choose, and let my soul forever be my only boast is you. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my Kakantayin na po natin ang ating last song. On that day. Sabay-sabay po tayo kumanta. I believe in Christ, risen from the dead. He now reigns victorious, his kingdom knows no end. Through his resurrection, death has lost its hold. I know on that final day I'll rise as Jesus rose. On that day, we will see you shining brighter than the sun. On that day, we will know you as we lift our voice as one. Till that day, we will praise you for your never
brighter than the sun. On that day, we will know you as we lift our voice as one. Till that day, we will praise you for your never-ending grace, and we will keep on singing on that glorious day. On that day, we will see you shining brighter than the sun. On that day, we will know you as we lift our voice as one. Till that day, we will praise you for your never-ending grace. We will keep on singing on that glorious day. We will keep on singing on that glorious day. Maaari na po tayong umupo. Low praise. Okay. Alright. So, mahirap talaga mag-isa. Kailangan talaga natin ng katulong. Kailangan natin ng mag-learn. No? Bawat isa, mag-learn tayo paano magkaroon ng initiative. I think hindi lang dito, no? Kasi, syempre, sa mga panahon na may nakikita tayo na kailangan ng tulong, baka hinahayaan lang natin, nakatunganga lang tayo. So, we have to learn, no, how to be, ano tawag dyan? Yung may initiative talaga. No? Kailangan natin yun, mga kapatid. Okay? So, we praise God kahit na ano bang mga pinagdaanan po natin. Alright, okay. So, wait lang, no? Medyo malakas yung ano ko. Hello, praise. Ayan, mas maganda. Okay, so once again, good morning po sa lahat. So, pakigreet naman yung nasa likod ninyo. Layo nyo ng bawat isa, no? Okay, welcome din sa mga kasama natin sa online. Andyan sila Daddy, no? Sila Ma'am, Sai, and si Arshan, I think, nandyan. So, sa atin din kasama si Tatay Doy. Ayan. And sa Rodriguez family and Mendez family. So, welcome po sa ating Lord's Day worship service. And this will be the second to the last na pag-aaral natin sa Book of James.
So sa Santiago, ito na po yung pangalawa. And next Sunday, God willing, matatapos na po natin yung James. So we can move on to another book para po ating pag-aralan. So let us open our Bible in the book of James, Santiago chapter 5. So chapter 5 po tayo, no? Magsisimula tayo sa verse 7 hanggang 12. So ilang verse yan? So basahin po muna natin. Let us stand sa ating pagbabasa. Magtumayo po tayo at ating basahin. Verse 7, kaya maging matyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya'y nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. Maging matyaga rin kayo, patatagin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Mga kapatid, huwag kayong magbulong-bulungan laban sa isa't isa upang huwag kayong mahatulan. Tingnan ninyo, ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pintuan. Mga kapatid, kunin ninyong halimbawa ang pagtitiis ng pagtsatsaga at ng pagtsatsaga ang mga propeta na nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Tunay na tinatawag nating mapalad ang mga nagtitiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at inyong nakita ang layunin ng Panginoon. Kung paanong ang Panginoon ay puno ng pagkahabag at pagkamaawain, ngunit higit sa lahat, mga kapatid ko, huwag ninyong ipanumpa ang langit o ang lupa o anumang ibang panunumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo'y huwag mahulog sa ilalim ng kahatulan. Tayo po'y manalangin muna. Panginoon, Ikaw po ang magturo sa amin. Ikaw po ang magpaunawa ng iyong salita. Ikaw po ang magbigay ng puso na nagnanais na sundin ang iyong kalooban lamang, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magpatibay sa bawat isa. Itama mo po kami kung may mga pagkakamali. At ikaw po ang magbigay sa amin ng kalakasan upang pagtagumpayan ang lahat ng ito. Ikaw lamang po ang mabigyan ng papuri sa lahat. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po magsiupo muli. Okay. So, last week, napag-aralan po natin yung verses 1 to 6. So, as a short review, yung verses 1 to 6 po ay tungkol po sa mga nagmamalabis na mga mayayaman, no? Kung natatandaan niyo po, no? Sila po ay mga gahaman and sila po ay nagte-take advantage sa mga kanilang manggagawa, yung mga mahihirap na manggagawa nila. And verse 6, paano nila po pinagmalabisan yung mga manggagawa nila. So kung matatandaan niyo po sa verses 1 to 6, pinagkaitan sila ng sweldo. So hindi po binigay yung sweldo nila. Okay? And next is hinatulan sila at pinaslang. So yung hinatulan po dito, ang ibig sabihin po nun ay ginamit po ng mga mayayaman yung kanilang pera, ginamit nila yung kanilang power, no? Upang dayain ang hustisya at pinakulong at pinapatay yung mga may hirap nila na manggagawa. So yun yung ilan sa mga bagay na ginawa po ng mga mayayaman na tinama po ni Apostle James sa kanyang sulat dito, no? So nangyari po yun dati. And in verse 6, kung makikita po natin sa James chapter 5, verse 6, sabi po doon ang taong matuwid. So may nabanggit doon, no? Inyong hinatulan at pinaslang ang taong matuwid. So, bakit tinawag na matuwid? Kasi hindi lumalaban sa inyo. And doon binigyan tayo ng ideya na itong taong matuwid na ito ay isang mananampalataya. Bakit po? Kasi kung matatandaan niyo po, binasa po natin yung Matthew 5, verses 38 to 41. No? Basahin natin muli yung Matthew 5, 38 to 41. Okay? Sensya na po. 38, sabi po dito, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo,
huwag ninyong labanan ang masamang tao. At kung ikaw ay sampalin ng sino man at sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ng sino man at kunin ang iyong baro, ibigay mo rin sa kanyang iyong balabal. Kung may sino mang pumilit sa iyo na lumakad ka ng 1 milya, lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. So, ito pong binasa natin ngayon ay turo po ng ating Panginoong Hesukristo nung siya po ay nagsisimula na sa kanyang ministeryo. At ito po ay pagtatama niya sa pag-iisip na pwede tayong gumante. So ito po ay pagpapakita at pagpapatunay kung ano po ang isang karakteristik ng isang mananampalataya. Ano po yun? Ang hindi paglaban. So, yung binasa po natin kanina, hindi po ibig sabihin nun na hahayaan natin na tayo abusuhin at tayo'y, yun nga, abusuhin, no? Hindi po ibig sabihin nun na hahayaan natin na suntukin tayo, sampalin tayo, hayaan tayong nakawan. No. Ibig sabihin po nun, hindi lang tayo gaganti. Okay? But, ipapasa batas natin ang nararapat na karampatang parusa dun sa mga gumawa ng mga mali sa atin. So, hindi po ibig sabihin nun na tayo maghihiganti, hindi rin ibig sabihin nun na tayo ay hayaan natin na maabuso tayo. Now, last week, yun po yung natutunan natin, no, sa verses 1 to 6. More on, nakafocus tayo dun sa mga mayayaman, sa mga hindi mananampalataya. By the way, baka po maisip natin na kapag mayaman ka, hindi ka na mananampalataya. No, that is a wrong information, no? Wag po nating isipin na kapag mayaman tayo hindi na mananampalataya, tayo hindi maliligtas. No, dahil ang kaligtasan, hindi yan nakabase sa kung mayaman ka or mahirap ka. Okay? Ang ibig sabihin lamang po dito, itong mga mayayaman, I think I remember na pag-aralan din natin last week na ang kayamanan is somehow magbibigay siya sa atin ng tukso or minsan delikado siya kung yun ay atin nang iibigin, no? But if tayo man ay pagpalain ng Panginoon, meron tayong maraming resources or kayamanan, then it's okay. Okay? At ayun ay gagawin naman natin din sa kaluwalhatian ng Panginoon. Okay? So sana po, no, wag po natin maisip ay mga mayayaman hindi yan ligtas. No, hindi po. But ang kaligtasan ay nasa Panginoon. Mamaya mapapag-usapan po natin yan. Kaya lang, again, there is a warning kapag po tayo ay naghangad, no? Hindi po tayo naging kontento sa kung meron tayo, sa kung anong binibigay ng Panginoon sa atin, doon na po tayo mahuhulog sa pagkakasala. Yun po. Sana naintindihan po yun ng bawat isa. So ngayon, pagkatapos po itama or i-rebuke ni Apostle Santiago itong mga mayayaman, mga gahaman, mga hindi mananampalatayang mayayaman, ngayon ay nagbigay na siya ng instruction sa mga mananampalataya kung paano dapat tayo tumugon sa ganong klaseng dinaranas natin. Nakaranas na po ba kayo nun? Okay? Nakaranas po ba tayo nun? So, sabi po ni Apostle James in verse 7, kaya maging matyaga kayo mga kapatid. So again, bumalik na po yung usual na ginagamit ni Apostle James, no? Mga kapatid. Kung natatandaan niyo po, marami tayong mga nabasa and almost all sa lahat po na chapters na binasa natin, nandun po talaga yung katagang mga kapatid. So it talks about believers. So this is now for believers. Mga kapatid, no? So, ibig sabihin, makikita natin, kung babalikan po natin yung sitwasyon during the time na sinulat po ito ni Apostle James, nangyayari po talaga yung pagmamalabis ng mga mayayaman. And kanina, as I was praying and contemplating and meditating on the Word again, naisip ko na it's possible na isa sa mga pag-uusig is yung pagmamalabis, no? Isa rin yun sa mga ginagamit ng mga hindi mananampalataya kapag inuusig nila yung mga mananampalataya. So I remember yung mga Hudyo dati, 'di ba, nagkaroon po ng Hamas, no, versus Israel na war. And nung ako po ay nanonood ng mga history about po sa Hamas and about sa Palestino at mga Israelita, nadaanan ko po yung World War II. So naalala niyo po ba yung World War II, no? Sa kung saan grabe yung persecution po na
pinagdaanan ng mga Hudyo, especially sa kamay po ni Hitler or sa kamay ng mga Germans, no? So, doon natin makita na yung mga pagmamalabis, no? Doon natin makita yung way ng pag-uusig din pala sa mga mananampalataya. So dito, it's possible, okay, hindi ko po sigurado, pero it's possible na itong mga mayayaman, dahil nga po naghihirap yung mga mananampalataya nung time na ito, they took advantage, no? They took advantage of the situation na meron po yung mga mananampalataya. Kasi nga po, grabe po yung pag-uusig. So, nagkalat-kalat po sila, pumunta sila sa iba't ibang mga lugar para maiwasan yung pag-uusig sa kanila. And then, ito namang yung mga local na naninirahan dun sa mga lugar kung saan pumunta po yung mga Israelita, it's possible na, okay, let's take advantage of them kasi wala naman silang mapupuntahan. So, trabahuin natin sila, wag natin silang bayaran. So, it's really possible. Kasi, iniisip ko kanina, bakit binigyan din ito ni Apostle James, yung pagmamalupit ng mga mayayaman, no? Sa mga mahihirap. So, that's one possible reason. Now, so yung instruction po ni Apostle James para sa mga mahihirap, sabi niya, maging matyaga kayo. Okay, maging matyaga. So I think familiar kayo sa word na matyaga. And I remember in chapter 1 verse 3, nabasa po natin to. Let me read to you chapter 1 verse 3 ng James. Sabi dito, yamang inyong lalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. So pagtitiis is synonymous or katulad ang kahulugan sa pagtsatsaga. Now, kung babasahin natin sa Greek na pagkasulat, ito pong sa chapter 5 verse 7 na sinasabing maging matyaga at chapter 1 verse 3 na pagiging na pagtitiis o pagtsatsaga ay magkaiba po ang Greek na word. Okay? So yung sa chapter 5 verse 7, ito po ay nagmula sa Greek word na makrothymio. Okay? Makrothymio. Alalahanin niyo po yan kasi may quiz bee po tayo sa Christmas. No? Baka lumabas to. Okay? Makrothymio. Ang ibig sabihin po nito ay pagtitiis. So, pagtitiis, pero specifically sa mga tao. Okay? Yung chapter 1, verse 3 na nabasa natin pagtitiis or pagtsatsaga, galing po yun sa Greek word na hypomone. Okay, 2 points na agad kayo, lalabas yan, ha? Hypomone. Take note. Hypomone. Ang ibig sabihin po nun, pagtitiis din, kaya lang, specifically sa mga mahihirap na sitwasyon. Yun po yung kaibahan. Sa chapter 5, it talks about pagtitiis sa mga tao, towards tao, yung mga mahihirap na tao. Hindi mahihirap, I mean yung mga may attitude. Or ito nga, sa konteksto, yung mga nagmamalabis na mayayaman. Pagtitiis, yun po yung makrothymeo. Sa chapter 1 naman, pagtitiis sa mga sitwasyon, yung mga nangyayari sa palibot natin. Now, ito rin pong word na makrothymeo ay ginamit ni Pablo sa kanya pong utos sa mga taga-Tesalonica. In 1 Thessalonians 5:14, sabi po dito, mga kapatid, aming isinasamo sa inyo na inyong pangaralan ang mga tamad. Palakasin ang mga mahihinang loob. Alalayan ang mga mahihina, maging matiisin kayo sa lahat. So, ito pong matiisin dito na salita ay nanggaling po sa makrothymeo na salita. So again, it's about pagtitiis towards tao. And you know what? Ako po ay magko-confess po sa inyo bilang itinalaga na nangunguna or sabihin nating pastor ng church na ito, no? Ito talagang pagtitiis or pagtsatsaga sa mga tao is one thing na I have to learn. So minsan talaga madali din po akong mainis or magalit or anong tawag diyan. Hindi naman minsan nawawala ng gana. So I am so open no sa inyo no, sinasabi ko po talaga yan sa inyo. And we are live, nakikita po to live. And yeah, dito ko po na-realize ko kanina, Lord, para sa akin tong salitang to. I mean, para naman talaga sa lahat sa atin. Pero now I realize, kasi kanina inisip ko, Lord, bakit? Inisip ko lang, no, in my mind, sabi ko, bakit kaya ganito yung word? Bakit ito yung topic? No? So,
I realized na this is one thing that I have to learn, that we have to learn. So kanina nga, di ba, kung napansin nyo, ang dami ko pong ginagawa. So I really wanted na meron na po talaga akong makatulong. So I'm hoping and praying na itong mga kasamahan ko sa core leader would become also, no, yung yun nga, yung initiative talaga. So magsisimula talaga yan sa bahay. So mga nanay, tatay, no, kapag yung mga anak ninyo ilang beses nyo nang tinatawag, hindi pa rin pumupunta. Okay, nakikita ka na sobrang pagod mo na pero walang ginagawa. So that's one thing na dapat po ma-learn ng mga anak. Okay? So, maging matyaga tayo, no, sa mga tao. Sabi pa nga dito, grabe sa 1 Thessalonians, no, inyong pangaralan ng mga tamad. Okay? Palakasin ng mga mahihinang loob, alalayan ng mga mahihina, maging matiisin kayo sa lahat. So lahat po tayo, we have to bear, no, our brothers and sisters na mga mahihina. So I would like to say sorry kung meron man po akong mga reaction na naging impatient po ako. So I confess to the Lord and I confess also to each one of you, no? Okay. So magpatuloy tayo. Now, sabi po ni Apostle James, maging matyaga kayo. Okay? Now, again, hindi po nangangahulugan na kapag sinabi pong magtiyaga, tiisin mo lang yung pagmamalabi sa'yo. Tiisin mo lang yung pagtitake advantage sa'yo ng mga mayayaman. But, again, hindi po yun ang ibig sabihin nun. Okay? Pwede tayong umiwas. Pwede tayong maghanap ng way para hindi po mangyari yun sa atin. Pero if ever nangyayari man po yun sa atin, again, itong tinuturo po ng Panginoon through the writing of Apostle James is hindi dapat tayo maghigante. Wala talaga po dapat sa bokabularyo natin ang paghihigante. Hindi natin ilalagay sa ating mga kamay ang hustisya. Okay? Tayo'y maghintay sa pagdating ng matuwid na hukom. There's only one judge. May isa lamang pong hukom at siya'y matuwid at siya'y makatarungan. At tayo'y mamuhay ng may pananampalataya na ang Diyos ang magdadala ng hustisya sa lahat ng mga unfairness. May word ba na unfairness? Unfairness na nangyayari po sa mga buhay natin. Gaya nga ng sinabi ng ating Panginoon sa Matthew 5 verse 5. Sabi niya, no, mapalad ang mga mapagkumbaba. No? And mapagkumbaba also result into pagtitiis at pagtsatsaga. Di ba? Sapagkat mamanahin nila ang lupa. Okay? So, hindi ko alam kung ano mga pinagdadaanan nyo ngayon, pero if you are dealing with a difficult person, yung may attitude na tao, pinagmamalabisan kayo, so this is the word for us. It is a reminder of God na maging mapagkumbaba tayo kahit na kahit na pagsalitaan na tayo ng masama, kahit na sobrang unfair na nung mga ginagawa sa atin. Again and again, this is the word of God for us. Maging mapagkumbaba tayo. Hindi tayo makikipag-away, hindi tayo maghihigante, at ang tanging gawin natin, matyaga tayo. Maging matyaga, matiisin tayo, no? Pero I would like to warn every one of you na ang mga bagay na ito, ano yung mga bagay na yon na tinutukoy mo, Kuya Ryle? Yung mga bagay na pag-uusig, mga bagay na pagsasamantala, mga bagay na pagmamalabis ng kung sino man, especially yung mga makamundo, kasi they can do anything, eh. 'Di ba? Pwede nilang gawin lahat, no? Kasi nga walang restriction sa kanila. Walang tama, walang mali sa kanila. But it will come. Bakit? Sabi po sa Matthew 5 verses 11 to 12, mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, kapag kayo ay iniusig, at kapag kayo ay pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Sabi ng Panginoong Hesukristo, magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Take note of the word, gantimpala ninyo sa langit. Many times, iniisip ko dati, itong gantimpala, isa lang talagang gantimpala natin, and that is eternal life. But, ito mga nakarang araw, I learned na meron pala talagang gantimpala. Aside sa buhay na walang hanggan, kasi buhay na walang hanggan is regalo. Hindi siya gantimpala. You see? Na? Many times, ini-skip ko lang tong word na gantimpala kasi ang lagi kong iniisip, gantimpala is eternal life. Yun ang gantimpala sa lahat. Yun talaga yung reward natin. Pero when you say reward, you earned it, eh.
Di ba? Pinaghirapan mo yon. Yun ay bunga ng mga ginagawa mo. But, let us remember that eternal life, ang buhay na walang hanggan, ay hindi po bunga ng ating mga ginagawa. But ang buhay na walang hanggan ay regalo ng Panginoon sa atin. So yung sinasabi dito, no, in verse 11, verse 12, ano yan? Nasa yan? Sa yung gantimpala. Verse 12, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Brothers and sisters, there is a reward for us. Lahat ng ginagawa natin, meron po tayong matatanggap na gantimpala. Aside sa eternal life, there is a reward. And ito ay dapat maging isang, alam nyo yon, yung kasiyahan at kagalakan sa bawat isa sa atin. Kaya pala sinasabi ng Panginoon sa mga sulat ng mga apostol, na lahat ng ating mga ginagawa para sa Panginoon, hindi siya, I'm sorry, hindi ko po alam yung Tagalog, but it will not be in vain. Anong Tagalog no? Hindi siya mauuwi sa wala. Okay? It will not be in vain, but lahat ng paglilingkod natin sa Panginoon, there is a reward. May gantimpala po yan sa atin. Mamaya, we will expound to that. But take note of verse 12. Magalak kayo at magsaya. Bakit? One reason is, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. And next, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. So take note, kapag nagbabasa po tayo ng Old Testament, di ba mababasa natin ano po yung mga ginagawa ng mga hindi mananampalataya sa mga propeta ng Diyos. Anong ginagawa nila? Pinapatay sila. Tama? So, lagi nating tandaan, lagi po nating pakaisipin na ang pag-uusig ay tiyak na mangyayari. Tiyak na mararanasan po natin yan. Maybe now, hindi pa. Pero I think in some way nararanasan na po yun nila, Tito Bong. Di ba? Natandaan nyo, di ba may nangyari po last week? That is some kind of pag-uusig. Kasi sinasabi na natin at tinahayag na natin ang katotohanan. Yung pagsalungat nila sa atin, that is pag-uusig. Okay? So, yun, nagsisimula na yun, no? And we praise God kasi alam niyo dapat magalak tayo kapag tayo inuusig. Kapag tayo pinapatay, hinahabol tayo ng sundang. Hinahabol tayo ng ano. Why? Kasi isa yun sa mga patunay na hindi talaga tayo dito sa mundo. Okay? So wag po tayong matakot na ganunin. Ganunin, no? Kasi, again, gaya nga ng verse 12, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. And even our Lord Jesus Christ, di ba? Inusig siya to the point of death. So, hindi dapat tayo ma-surprise na, ay, bakit ganito yung buhay Kristiyano? Again, yung mga tinuturo po ng mga modern day evangelical Christian, born again Christian sa pangalan, yan po ang itinuturo sa kanilang mga kaanib, no? Na Christian life is about wealth, kayamanan, kasiyahan, karangyan ng buhay. But, well, that's not the teaching of the Bible. Now, ito ay nangyayari, at ito ay mangyayari. Now, ano yung dapat nating maging tugon sa ganitong sitwasyon na tayo inuusig? Again, magtiis tayo, no? Macroeconomics, macrothymeo. Macrothymeo. Okay, pagtitiis towards tao. Now, ano yung magiging tugon dapat natin? Let's read Matthew 5. Mostly, ang kinuha po natin na verse ngayon is sa chapter 5, no? Matthew 5, verses 43 to 47. Basahin natin. Narinig ninyo na sinasabi. This is the teaching of Jesus Christ. Ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. In verse 44, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga matutuwid at sa mga di matuwid. Verse 46, sapagkat kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, anong gantimpala mayroon kayo? Hindi ba gayon din ang ginagawa maging ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa ninyo na higit kaysa sa iba? Hindi ba't kahit ang mga hentil ay gayon din ang ginagawa? Now, dito natin malalaman, ano yung dapat yung maging tugon natin whenever tayo po ay nakakaranas ng mga pag-uusig.
verse 43. Let's look at verse 43. Tingnan po natin yung 43. Now, kung mapapansin niyo po sa verse 43, no? Sabi ni Jesucristo, narinig ninyo na sinasabi. Hindi po sinabi niya na ayon sa kasulatan. Take note. Sabi niya, narinig ninyo na sinasabi. So kapag sinasabi natin na narinig niyo yung sinasabi, ibig sabihin, galing po sa tao. Pag sinabi naman ng Panginoon Jesucristo na ayon sa kasulatan, it means galing po yun sa salita ng Panginoon. Now again, narinig ninyo na sinasabi, ibig sabihin, may taong nagsabi ng ganito. Take note. Matthew 5:43. Sorry. Ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Okay? Sinabi daw, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Alam niyo po ba? Ito, baka masali to sa quiz B. Alam niyo po ba, itong unang parirala, phrase yan, di ba? Yung unang parirala po na sinasabi, ibigin mo ang iyong kapwa, ito po ay galing sa utos na ibinigay ng Panginoon kay Moises sa Leviticus 19:18. Hindi nasali dyan, Ara. Paki-show na lang, Ate Jamie. Leviticus 19:18. Tingnan po natin, Leviticus 19:18. Huwag kang maghihiganti, again, no? O magtatanim ng galit laban sa mga anak ng inyong bayan. Kundi, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya sa iyong sarili, ako ang Panginoon. So ano po yung commandment dito? Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya sa iyong sarili. Wala pong sinabing kapuutan mo ang iyong kaaway. Now, saan galing yung pangalawang parirala na at kapuutan mo ang iyong kaaway? Saan po galing yan? Actually, ito po ay galing sa mga maling katuruan at maling pag-intindi ng mga iskriba at ng mga pariseyo. Natatandaan niyo po ba yung iskriba? Hindi po yun yung ice cream. Scramble po yun. Natatandaan niyo ba iskriba? Sila po yung mga tagasulat ng salita ng Diyos. Okay? Parang sila yung, kung sa ngayon, meron tayong printer, dati wala pang printer, mga iskriba po yung mga nagsusulat noon. Ito yung mga maling pag-intindi ng turo ng Panginoon sa Leviticus 19:18. Okay? At dinagdagan nila. Sabi, ibigin mo lang yung kapwa. Pero dinagdagan nila, anong sabi doon? Kaputan mo ang iyong kaaway. So, ito pong binasa natin, hindi po yan ang buong utos ng Diyos. Dinagdagan lang po ng mga pariseyo. Mali po kasi nga ang pagkakaintindi nila. Ang utos lamang ay ibigin mo ang iyong kapwa. Now, kung makikita po natin sa verse 44, no? Itinama ito ng ating Panginoon. Again, our Lord Jesus Christ is not making a new law. Hindi po nagpatupad ng bagong kautusan ng Panginoon. Bagkus kanya pong tinupad at kanyang itinama. Kaya sinabi niya sa verse 44, tingnan niyo po yung verse 44, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. So yun po yung tama, no? Dito natin makikita na ang pag-ibig sa ating kapwa ay gawin nating malawak. Ito ay dapat malawak, maging ang ating mga kaaway ay dapat nating ibigin. Why? Kuya, bakit dapat nating ibigin yung mga kaaway? Kaaway nga sila, di ba? And even our Lord, di ba? Galit sila, galit ang Panginoon sa mga hindi mananampalataya. So why would we love the unbelievers? Verse 45 will answer that question. Verse 45, upang kayo'y maging anak. Verse 46 to 40, verse 45, sorry. Maging anak ng inyong ama na nasa langit, sapagkat, tingnan niyo po, no, pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at mabubuti. At nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Ano po yung tinuturo sa atin ngayon? Nagpapasikat ng araw at nagpapaulan ng Panginoon sa mga masasama at hindi masasama. Ito po ang tinatawag natin na common grace. Meron pong tinatawag na common grace. Meron din pong tinatawag na sovereign grace. Yung sovereign grace, yun po yung nagligtas sa atin. But yung common grace, hindi po ito nakakapagligtas.
But, ito po yung pagpapakita ng Panginoon ng kanya ding somehow pag-ibig para sa mga hindi mananampalataya. Why? Kahit ang mga hindi mananampalataya, nararanasan nila yung araw, yung ulan, yung hangin, yung prutas, yung vegetables. Okay? That's common grace. So, bakit kailangan natin ibigin din ang mga hindi mananampalataya, ang mga umusig sa atin? Kasi our Lord Himself, kasi kahit ang ating Panginoon, siya ay nagpakita ng awa at pag-ibig sa mga hindi mananampalataya. That's the main reason. Kasi even our Lord, and you know what? Wala po tayong ibang hangarin kundi ang mamuhay na nagre-reflect kung ano ang Panginoon natin. Narinig niyo po ba yon? Wala po tayong ibang hangarin kundi mamuhay kung ano po ang ating Panginoon. Kung ang Panginoon ay maibigin, let's love. Kung ang Panginoon ay maawain, let's show mercy. Kung ang Panginoon ay mapagbigay, let's be generous. Ganun po ang ating buhay. Now, ito ay patunay na tayo ay mga anak ng Diyos. Kung tayo umiibig sa mga umuusig at umaaway sa atin, iyan ay patunay na tayo ay mga anak nga ng Diyos. Verse 45, di ba? Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama. That's one of the proof na tayo ay mga anak ng Diyos. Ang pag-ibig sa mga umuusig at mga nagmamalabis sa atin. And the opposite of it, verse 40, grabe no? 46 to 47. Sabi po dito, sapagkat kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, anong gantimpala mayroon kayo? No? Sabi ng Panginoong Jesus. Hindi ba gayon din ang ginagawa maging ng mga maniningil ng buwis? Now, siguro, yung mga bago pang nakarinig nito, siguro mahihiwagaan kayo, bakit ginamit ng Panginoon yung mga maniningil ng buwis? Now, kung babalikan po natin yung konteksto, yung time na ito, yung time ng ating Panginoon sa Kristo na sinasabi niya ito, during that time, yung mga maniningil ng buwis, alam niyo po ba, sila po yung kino-consider na pinakamasamang tao sa society. Sa, ano ba yung society sa Tagalog? Sa, ano yung society? Ito, ano nga to? Lipunan. Yes, sa lipunan. Sila yung pinakamasamang tao. Yung mga maniningil ng buwis. Yung mga taga-BIR. De, joke lang po. Yung mga maniningil ng buwis. Bakit naman sila yung pinakamasama? Kasi during that time, itong time po na ito, nasakop po kasi ng Romano, taga-Roma, yung Israel. At kung ikaw ay isang Hudyo, kung gusto mong hindi ka mahirapan, papanig ka doon. Kumbaga, binetray mo yung iyong bansa. Papanig ka sa mga taga-Roma, mga Romano. Tapos, isa sa magiging job mo is pagkolekta ng buwis. Okay? Yan po yung, kaya kino-consider sila as mga traidor at pinaka masamang tao sa lipunan. Okay? Kaya sinasabi dito, alam nyo ba, sabi ng Panginoon Jesucristo, no, kung umiibig kayo, lamang kayo sa mga umiibig din sa inyo, ganun din naman yung mga maniningil ng buwis, yung mga kino-consider natin na pinakamasasamang tao, umiibig din sila sa mga umiibig sa kanila. And, patuloy, verse 47, at kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa ninyo na higit kaysa sa iba? Hindi ba't kahit ang mga hentil, okay, may nabanggit po dito, hentil, ay gayon din ang ginagawa? Now, ano po yung mga hentil? Sila po yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito sa atin, kahit ang mga Diyos-Diyosan, binabati lamang nila ang kanilang mga kapatid. Yung mga kaaway nila, etsapuera kayo. So, ano yung pinapakita ng verse 46 at verse 47? Ang hindi pag-ibig sa mga kaaway ay patunay na tayo ay gaya ng mga hindi mananampalataya. Okay? So, kung tayo po ay hindi umiibig sa mga umuusig sa atin, patunay lamang yan na tayo rin ay katulad ng mga hindi mananampalataya. Naintindihan niyo po, verse 46 and 47? So, yan po ay dapat mawala sa atin. Okay? Yung hindi pag-ibig sa mga kaaway. Now, Kuya Rael, hanggang kailan tayo magtitiis?
No? Yun yung tanong, no? Hanggang kailan ba tayo magtitiis? Now, sabi po sa chapter 5 verse 7, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Magtitiis tayo hanggang sa pagdating ng panahon. Hindi, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Now, kailan ba dadating ang Panginoon? Di ba? Kailan ba darating ang Panginoon? We don't know. Pero tayo po ay nasa huling araw na. Natandaan niyo po, di ba, last week, ang huling araw, mga huling araw ay, kailan po yon? Nung unang pagdating ng ating Panginoon Jesucristo at sa pangalawang pagdating niya, yun po yung mga huling araw. So tayo po ay nasa huling araw na po tayo. Okay? At tayo ay magtsatsaga hanggang sa pagdating ng Panginoon. Pero alam niyo po ba, meron tayong matututunan sa katagang ito, no? Hanggang sa pagdating ng Panginoon. Ano yung matututunan natin dyan? First, again, ito yung haba ng pagtsatsagang dapat nating gawin. Okay? Hanggang dumating ang Panginoon, magtsatsaga lang talaga tayo. At pangalawa, ito ay nagpapakita na babalik talaga ang Panginoon. No? This is one of the assurance na babalik talaga ang Panginoon. Kaya magtsaga lang kayo, babalik ang Panginoon. At ito rin ay maging dapat pagpapalakas sa atin at pagpapatibay sa atin. Bakit? Kasi ang hustisya ay makakamtan nga nating tiyak. Darating at darating talaga ang hustisya. Okay? So, sabi dito, nagbigay na example si Apostle James, no? Sabi niya, hinihintay na magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa. Now take note, no? Hinihintay na magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa. Now, ito ay ang pagtukoy sa kung ano ang inaasahan natin. Tayo nagtsatsaga hindi para sa walang kabuluhan na bagay. But tayo po ay nagtsatsagaway dahil tayo po ay naghihintay sa mahalagang bunga ng lupa. So yun po yung isipin natin. At ano po yun? Again, nasabi ko na po kanina, ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay higit na sapat na upang magbigay ng pagpapalakas at pagpapatibay sa bawat isa sa atin na humaharap sa mga pagsubok. No? Yun lang talaga. Yun ang lagi nating isipin. No? Na tayo ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan, kaya ang pagtitiis na ating gagawin ay, kumbaga, magiging madali yan sa atin. Kaya tingnan nyo yung mga magsasaka. Di ba? Mahaba ang panahon na kanila pong ginugugol sa paghihintay. Sino po dito yung na-experience na ng pagsasaka? Ilang buwan po ba bago po umani? Tatay Doy, ilang buwan? 6? Mga tatlong buwan. Okay? So, 3 buwan. So, imagine, 3 months ka maghihintay. Pero ano yung natili sa kanila sa paghihintay nila? Yung bunga. Yung inaasahan nilang bunga. So, ganun din po sa atin. Sa pagtsatsaga natin, inaasahan natin yung bunga na matatanggap natin, and that is eternal life. No? At sabi nga dito, no, siya ay hinihintay na magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya'y nagtitiis para dito. So tayo din po magtitiis para doon sa bunga na iyon. Now take note, hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. May nabanggit po dito, una at huling ulan. So sinearch ko po, ano bang ibig sabihin ng una at huling ulan? And alam niyo po ba, ang pagtatanim pala sa lungsod ay doon sa bansa ng Israel, ang unang ulan ay nangyayari po yan sa autumn season. Kailan yung autumn season? Ito, mga buwang ito. Autumn season po yun sa Israel. And doon nila matatanggap yung unang ulan. Now, ano ba yung silbi ng unang ulan? Ito po ay pagpapalambot sa lupa upang maging madali ang pagtatanim. Okay? At ito ay nagbibigay ng tubig pagkatapos ng pagtatanim. Okay? Yun po ang unang ulan. And yung huling ulan, sabi dito, huling ulan, ito po ay nangyayari sa spring season. Di ba merong 4 na season? Spring, summer, autumn, and winter. So, autumn season, winter season, and spring season, dun po nangyayari ang huling ulan. At ito po ay usually nangyayari bago ang pag-aani.
Okay? Bago ang pag-aani. So, ibig sabihin, yung unang ulan is nagsisilbi siya bilang paghahanda para sa pagtatanim. Then, yung huling ulan is pagpapakita na malapit na ang pag-aani. Mga senyales kumbaga. So, ibig sabihin, kaya ito yung hinihintay ng mga magsasaka. Yung senyales. Yung una at huling ulan. Di ba? Kasi yun yung magiging batayan nila. Okay, malapit na. Okay, time na ng pagtatanim. Okay, malapit na ang pag-aani. So tayo din, bilang mga mananampalataya, maging matyaga tayo at maghintay hanggang sa mangyari ang mga senyales na nalalapit na ang pag-aani ng bunga. Na nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. And I think lahat po tayo ay nakikita at nararanasan na yung mga senyales na yun. Ang dami na pong war na nangyayari, di ba? And it is isa po yun sa mga senyales na nalalapit na po ang pagtatapos. No, imagine, no, merong Ukraine versus Russia. Merong Israel versus Hamas to be specific. And merong Philippines and China. Wala pa naman. Di ba? Wala pa naman. Pero, it's coming. No? Nalalapit na po. Kaya in verse 8, nagpatuloy po si Apostle James, sabi niya sa verse 8, maging matyaga rin kayo. Gaya ng mga magsasaka, maging matyaga rin kayo. Okay? At patatagin ninyo ang inyong mga puso. Patatagin daw natin ang ating mga puso. Alam niyo po ba, this is very important, no? Hindi lang yung pagtsatsaga, but also, patatagin natin ang ating mga puso. And habang inahanda ko po yung salita ng Panginoon, iniisip ko, paano kaya namin patatatagin ang aming mga puso? At I realized na wala na pong ibang paraan kundi ang salita lamang ng Diyos. Yun lamang talaga ang magpapatatag ng ating mga puso. Let me give you example, no? Kung gaano kaganda ang salita ng Panginoon. In 2 Corinthians 12:9, ito mababasa natin to, no? 2 Corinthians 12:9, sabi dito, subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa inyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong nagmamalaki na may galak sa aking kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. So, di ba? Kapag binabasa po natin ang salita ng Panginoon, ito ay magbibigay sa atin ng katatagan sa ating puso. No, imagine, no, sabi ng Panginoon, ang aking biyaya ay sapat na sa inyo. Di ba? So always remember that the grace of God is enough for us. At ang ating kahinaan ay doon makikita ang kapangyarihan ng ating Panginoon. No? And another verse, Psalm 73:26, mga awit, sabi dito, ang aking laman at ang aking puso ay maaring manghina. Ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. So you see, whenever you're reading the Word of God, mapapaalalahanan ka ng pangako ng Panginoon. And again, in Nehemiah 8:10, sabi niya dito, huwag kayong malungkot sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ang inyong kalakasan. So you see, it's only the Word of God. And it is true. Ako, I have many experience na nanghihina ako, and I feel like gusto ko nang magpahinga. Gusto ko umuwi, gusto ko gusto kong mag-give up. Pero ang tanging paraan ko lamang na mapatatag ang aking puso is I go back to the Word of God, no? Whenever you feel na wala kang gana, nanghihina ka, nahihirapan ka, it's only in the Word of God. Salita niya lamang talaga magpapatatag sa ating puso. Wala na talagang iba. Huwag yung tao. Huwag kang, uy ate, uy kuya, ako ganito, no? Sa tao ka humihingi ng iba po ang magiging resulta niyan. Okay? Baka magka-developan pa kayo ni kuya at ni ate. No? So, wag po ganon. Alright? So, huwag nating hayaang tayo'y manghina at sumuko. Why? Kasi nga sabi ni Apostle James, verse 8, sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. It is near. Malapit na. Malapit na ang pagdadating ng ating Panginoon. Why? Bakit natin nasabi na malapit na? Alam niyo po ba, even in the New Testament,
it is very common na pinag-uusapan ng malapit na pagdating ng Panginoon. Basahin natin yung mga iba't ibang verses. Romans 13:12. Romans 13:12. No, sabi dito, malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Kaya't iwaksi na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Bakit? Kasi malalim na ang gabi, di ba? Pag sinabi nating malalim na ang gabi, paparating na ang panibagong araw. No? Ganon din po ang pagbabalik ng Panginoon. Malalim na ang gabi, nalalapit na ang kanyang pagbabalik. And in Hebrews 10:25, sabi dito, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. No? So alam niyo po ba itong pagtitipon-tipon natin is one way ng paghahanda sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. And in 1 Peter 4:7, sabi dito, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. So, isa sa mga patunay na tayo din ay naghahanda sa malapit na pagtatapos is yung pagpapakatino natin at pagpigil sa ating mga sariling mga pagnanasa. No? Kung sasabihan po kayo'y maghanda na sa pagbabalik ng Panginoon, isa lamang pong ibig sabihin nun, magpakatino na kayo. Tumalikod kayo sa mga kasalanan, maghanda kayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Di ba? And the last one, in 1 John 2:18, mga anak, huling oras na. Huling oras na. I don't know, pero may these words na binabasa natin ngayon will touch your hearts. Even yung mga kasama natin sa online, and even yung mga makakapanood nito online, kung sino ka man kapatid, no? Each one of us here, be reminded na nalalapit na ang oras. Nalalapit na ang oras. Nalalapit na ang oras. And previously, no, last week, may napanood akong video ni Justin Peters. Kung kilala niyo po si Justin Peters, he is one of our brothers. Sabi niya, may time daw na nagpipreach siya, no? Nagpipreach siya sa church nila. Pero, after niyang mag-preach, higa siya sa kanyang higaan, upo siya sa kanyang upuan. Joke lang. Higa siya sa kanyang higaan or upo siya. And iniisip niya, sabi niya, Lord, bakit hindi ako sigurado sa kaligtasan ko? Sabi niya gano'n, no? Naging honest siya. Ano na siya, no? Pastor, no? Nag-preach na siya. Pero naisip niya talaga, am I really saved? Sabi niya. Ligtas ba talaga ako, Panginoon? Kasi sabi niya, and ito ay turo ng salita ng Diyos, na ang kaligtasan niya nasa Panginoon lamang. Di ba? Ang kaligtasan, no, mga kapatid, ay sa Panginoon lamang. Again, hindi po yan sa ating mga ginagawa. Wala pong halaga ang lahat ng ating ginagawa. Kabutihan, pagtulong, pagserbisyo dito sa church. Even yung Ara, no? Si Ara example lang, siya naiwan. Kahit nagaganyan ka, hindi yan assurance na ikaw ay ligtas. No, ito, even ako, yung pagsasalita ko dito, hindi ito ang assurance na ako ay ligtas. Wala po talaga sa atin. But ang kaligtasan ay nasa Panginoon lamang. Then sabi niya naman, totoo yun, sabi niya. Pero totoo din na sinasabi ng Panginoon na ikaw ay maliligtas kung ikaw ay tatalikod sa iyong mga kasalanan. So parang naano siya ba na, Lord, hindi naman yun sa amin. Kasi repentance is work yan eh. Atin yan eh. Gawa natin ang pagtalikod. Di ba? Sabi niya ganon. Sabi niya, Lord, give me this assurance na ako po talaga ay ligtas. Sabi niya ganon. And alam niyo po ano na-realize niya? Ang naging patunay, ang naging assurance sa kanya na siya ay ligtas is yung godly sorrow. Godly sorrow. Okay? Alam niyo po ba yung godly sorrow? Di ba nabanggit po yan sa 2 Corinthians, sa one of our Bible study. May dalawa pong klase ng pighati.
pighati na galing sa tao at pighati na galing sa Panginoon. Alam nyo, lahat naman siguro tayo, lalo na tayo na nakakarinig ng salita ng Diyos, nararamdaman natin na nalulungkot tayo kapag tayo nakakagawa ng kasalanan. Tama po ba? Diba? Pero alam niyo po ba sometimes, or maging maingat tayo na baka yan ay pighati na galing lang din sa tao. Ano ba talaga ang pighati na galing sa Diyos? Isa lang ang definition ng pighati na galing sa Diyos. Ito ay nagbubunga ng pagtalikod sa kasalanan. So kung tayo ay nakakaramdam ng pighati, pero hindi naman ito nagbubunga ng pagtalikod sa kasalanang ginagawa mong iyon, then that is pighati na galing sa tao. Kasi it doesn't lead to repentance eh. But, kung ang pighati mo na yan, nalulungkot ka na may ginagawang kasalanan, and yan ay nagdulot sa iyo upang talikuran yan, then yan ay pighati na galing sa Diyos. So kapatid, kung ikaw man ay nalululong sa bisyo ng kasalanan ngayon, kung meron ka mang ini-enjoy na kasalanan, palihim man yan, tinatago mo man yan, ang nakakita lang niyan yung mga friends mo sa social media, ang nakakita lang niyan ay yung pamilya mo sa kasama mo sa bahay, or kaklase mo sa school, kaibigan mo, or sa trabaho mo. If ikaw ay nakakaramdam ng pighati pero hindi ka naman tumatalikod, be warned, no? Be warned. That is not saving grief. No? Hindi po yan galing sa Diyos. It must lead to repentance. So kaninong work ang repentance? It is from God. So if tayo ay tumatalikod dahil grabe yung pighati natin, no? And tayo tumatalikod, that is repentance from God. That is from God, not from us. Not from us. Okay? So again kapatid, hindi ko man alam, pero this is the word of God for us. Huling oras na. Huling oras na. Kahit yan na lang pong tandaan ninyo sa pag-uwi ninyo, huling oras na. Okay? Verse 9. Mga kapatid, huwag kayong magbulong-bulungan laban sa isa't isa. Ano yung pagbulong-bulungan? Hindi po yan yung binubulungan nyo yung kasama nyo. Okay? Pagbulong-bulungan means pagrereklamo. Okay? And pagrereklamo is resulta ng hindi pagtsatsaga sa ito po ay resulta na wala ka talagang pagtsatsaga sa mga taong mga umuusig sa'yo. Okay? Ang pagbubulong-bulungan or pagrereklamo ay pagbaling ng ating nararamdaman laban sa ating mga kapatid. Di ba totoo po yan? Yung parang inis na inis ka, pero hindi mo maipakita sa boss mo. For example, may boss ka, inis na inis ka sa boss mo, pero nalalabas mo to sa pamilya mo. Yung pinagsusungitan mo yung kapatid mo, yung mama mo, papa mo, or mga anak mo. Di ba? Na-experience nyo na po ba yan? Di ba? Yun po, kaya nung inahanda ko po yung salita, sabi ko, anong connection nitong pagbubulong-bulungan? Bakit? From pagtsatsaga to wag magreklamo. Yun pala ang ibig sabihin nun. Minsan kasi, nagagawa nating ipakita, okay, yung mga taong umuusig sa atin, pinapakita natin ng, di ba, yung magandang pag-ibig. Pero yun pala, nasa puso talaga natin yung galit. Tapos, nalalabas natin ito sa ating mga kapatid. Kaya nagkakaroon ng pagbubulong-bulungan or pagrereklamo. So, ano pong pinapakita sa atin ito? Actually, ito rin po ay ang instruction ni Pablo sa mga taga-Filipos. Sa Philippians chapter 2 verse 14 to 15. Sabi niya, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pagbulong-bulungan at pagtatalo. Upang kayo'y maging walang sala at walang malay,
mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang salinlahing liko at masama. Nasa gitna nila'y lumiwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan. No? Sabi ni Pablo, huwag kayong magreklamo sa isa't isa. Huwag kayong mag-away-away. Gaya ng pag-ibig natin sa mga hindi mananampalataya na pagpapatunay na tayo mga anak ng Diyos, ganun din po ang ating hindi pagrereklamo sa bawat isa, pagpapakita din yan at pagpapatunay din na tayo talaga ay mga anak ng Diyos. Okay? So, dito natin makita yung reminder, no, na minsan kasi baka nagiging pakitang tao lang tayo. Sa mga hindi mananampalataya, okay, ibigin natin yung mga hindi mananampalataya. Pero pagdating sa mga mananampalataya, doon mo nilalabas yung ugali na meron tayo. So, maging maingat po tayo sa ganon. Why? In verse 9, sabi dito ni Apostle James, upang huwag kayong mahatulan. Upang huwag kayong mahatulan. Now, let me discuss huwag kayong mahatulan. Hindi po ibig sabihin nito, take note, ang mga mananampalataya, hindi na po tayo hahatulan. Kuya Rael, pero sabi mo, itong salitang ito ay para sa mga mananampalataya. And sinabi ni Apostle James, upang huwag kayong mahatulan. Again, hindi ibig sabihin nito na maaring mawala ang kaligtasan sa atin. Kapatid, once you are saved by God, you are always saved. Ligtas ka na talaga. Bakit? Ang Panginoon ang nagligtas sa'yo. Pero Kuya Rael, bakit sinasabi na huwag mahatulan? Kasi nga, okay, mamaya i-discuss natin yan. Pero let me remind you na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Wala. Take note, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Bakit walang makakapaghiwalay? Kasi pag-ibig yan ng Diyos. Pero kung pag-ibig natin yan sa Diyos, mahihiwalay talaga tayo. Kasi ang pag-ibig natin, it is changeable. Di ba? Hindi talaga yan mananatili. Tanging pag-ibig ng Diyos lamang ang mananatili. Kaya nga sabi sa Romans 8:38-39, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, no? Pakinggan nyo, kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay sa kasalukuyan, ni ang mga bagay sa darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang, ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. That is an assurance for all of the believers that once we are saved, we are saved. Why? Kasi ang pag-ibig ng Diyos, it will never fail. It will never fail. Okay? You are saved. Why? Because God saved you. Lagi natin yung tandaan. Ngaya lang, ang ibig sabihin lang po ni Apostle James dito, na upang huwag tayong hatulan, ay again, yung nabanggit ko po kanina, meron po tayong gantimpalang matatanggap. Yung paghuhukom or paghahatol na ating pong haharapin ay hindi na po hukom upang tayo ay parusahan. No. Hukom na ito or paghatol na ito upang tayo ay makatanggap ng gantimpala. That's the difference between the unbelievers and the believers. Lastik laway na. Okay? That's the difference. Now, let's go through the Word of God in 2 John 1:8. Sabi ni Apostle John, no, sa mga mananampalataya, mag-ingat nga kayo upang huwag mawalang saysay ang aming pinagpaguran. Sa halip ay lubusan ninyong makantan ang gantimpala. Okay? Again, the Apostle John does not talk about eternal life, but he is talking about the rewards. And even Apostle Paul in 1 Corinthians 3:13-15. Ang gawa, ito napaka-clear po dito. So let us turn our attention, no, sa 1 Corinthians 3:13-15. Ang gawa ng bawat isa, take note, ay mahahayag sapagkat ang araw ng pagbubunyag nito, sapagkat ito ay mahahayag sa pamamagitan ng apoy
At ang apoy ay susubok kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. Lahat po ng ginawa natin, susubukin po yan sa apoy. Okay? At ano mangyari? Verse 14. Kung ang gawa ng sino mang tao, listen, na kanyang itinayo sa ibabaw, dito po sa mundong ito, ay mananatili. So, di ba, i-examine, itetest po yung ginawa mo sa apoy. Kung manatili yan, siya ay tatanggap ng gantimpala. Again, this is not eternal life, but gantimpala. And verse 15 will make it clear na hindi ito about eternal life. Verse 15, kung ang gawa naman ng sino mang tao ay matupok, ibig sabihin masunog, okay? Siya ay malulugi. Hindi po sinabing siya ay paparusahan, but siya ay malulugi. Why? Bagaman siya ay maliligtas. See? Ligtas ka. Kapag natupok yon, you are still saved. Siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. You are saved from hell. You are saved from hell. Pero lugi ka. Why? Wala kang gantimpala. Yun po yung paghuhukom na ating haharapin. Lahat po yung ginagawa natin sa sekretong lugar, lahat po yun, mahahayag yun, mabubunyag yun. Tutupukin yun ng apoy. Lahat ng ginagawa natin. But yes, we are saved. But again, lugi tayo, wala tayong gantimpala. Yun po yung paghuhukom na haharapin ng mga mananampalataya. Kaya pala si Apostle Pablo, natandaan ko sa Philippians, hindi ko lang nasama. Sabi ni Apostle James sa Philippians, diba? Yung thought nun is, he aims for the prize, no? Na sinisikap niya talaga na matanggap yung gantimpala. Yun pala yung ibig sabihin ni Pablo, na gantimpala. Hindi pala yun yung buhay na walang hanggan, kasi ligtas na siya eh. Ligtas na siya. So mga kapatid, let us change our mindset. Na tayo, we are not working on our eternal life anymore. Kasi nga, hindi sa atin ang kaligtasan. But ang ating paglilingkod sa Panginoon ngayon is para na din, yes, again, sa kaluwalhatian niya at para sa gantimpalang ibibigay niya sa atin. So let's all run the race. No? Ayan, okay. Philippians 3:14. Thank you, no? Let's read. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagkatawag ng Diyos kay Hesukristo. Meron pa ba? Wala na. Okay, so we will discuss about rewards in the future. Pero sana kapatid, nagbibigay ito ng alam niyo yun, yung pagpapatibay at pagpapalakas sa inyo ngayon na let's serve our God. No? Kasi grabe, no? Sabi nga si Yana ba yung nagsabi? Na-surprise siya eh kasi na-amaze siya. Talaga, Kuya Ryle? Grabe naman si Lord. Yung eternal life pa lang, sobrang, kumbaga, it's more than gantimpala, di ba? Pero bibigyan pa talaga pala tayo ng gantimpala ng Panginoon. So, sana maging encouragement yon sa bawat isa sa atin. No? So, wag tayong magbulong-bulungan, wag tayong magreklamo sa bawat isa, maging mahinahon tayo, maging matyaga tayo sa bawat isa. So, tulungan natin ang bawat isa, palakasin natin ang bawat isa. Bakit? Upang tayo hindi atulan. And verse 9, tingnan ninyo, ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pintuan. Ano ibig sabihin nito? Imagine niyo po sa courtroom, di ba sa courtroom na, sino po dito nakapasok na sa courtroom? Si Tita Amy. Di ba meron niyang parang dalawang pinto, no? So sa isang banda, doon lalabas yung judge, di ba? Lalabas pa yung judge doon. Imagine, tingnan nyo daw, no? Nakatayo na doon si Jesus Christ. Ay, nakatayo na ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? Nakatayo na siya doon. Ibig sabihin, anytime, pwede niya nang buksan ang pinto at pumasok na siya. And it's judgment time na. So again, inuulit sa atin ng Panginoon,
huling oras na. Huling oras na. Kaya, in 1 Corinthians 4:5, kaya't huwag kayong humatol nang wala pa sa panahon. Hindi sa atin ang paghuhatol. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Again, walang matatago sa Panginoon. Sa panahong iyon, bawat isa ay bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. Again, we are talking about parangal, gantimpala. Okay? That's our reward. No? So, let's continue in verse 10. Malapit na po tayo. Binawi ko po kasi last week, sabi Tita Susan, ang bilis naman natapos. Sige, tagalan natin. Ang bilis natin last week, no? Ang bilis lang. Okay. Ngayon medyo extend natin. Kunin natin oras nung last week. Alright, verse 10. Mga kapatid, kunin ninyong halimbawa ng pagtitiis ang pagtsatsaga ng mga propeta na nagsalita sa pangalan ng Panginoon. So tingnan natin, there are many examples ng mga taong naglingkod sa Panginoon at nagtsaga sila. Basahin natin yung Hebrews 11:32-38. Medyo mahaba to. I will not discuss it. Let's just read plainly. So please listen. Verse 32, at ano pa ang dapat kong sabihin? Sabi ng writer ng Hebrews. Sapagkat kukulangin ako ng panahon kung isasalaysay ko pa ang tungkol kay kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at ng mga propeta. Na ang mga ito sa pamagitan ng pananampalataya ay lumupig ng mga kaharian, naglapat ng katarungan, nagtamo ng mga pangako, nagpatikom ng mga bibig ng mga leon, pumatay ng bisa ng apoy, tumakas sa mga talim ng tabak, lumakas mula sa kahinaan, naging makapangyarihan sa digmaan, nagpaurong ng mga hukbong dayuhan, tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamagitan ng pagkabuhay na muli. Let me discuss this one. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamagitan ng pagkabuhay na muli. Anong ibig sabihin nito? It talks about yung mga asawa na namatayan ng kanilang mga partner, ng mga lalaki. Kasi nga, sa digmaan. Pero hindi nila yon kina-down. Ano ba Tagalog nun? Kinababaan ng loob. Kinababaan ng loob. Why? Kasi again, nandun sa kanila yung pangako ng pagkabuhay. Muli, ang iba'y pinahirapan. Take note, no? Ang iba'y pinahirapan at tumanggap ng paglaya upang makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na muli. Ha? Ano to? Ang iba'y pinahirapan at tumanggap ng paglaya. And maybe it talks about sumamba ka sa Diyos-Diyosan at papalayain ka ta, you will be free. Pero hindi sila tumanggap ng kalayaan. Pinili nila na maghirap doon sa kulungan, uswigin, i-persecute, pahirapan. Why? Ano yung nasa puso at isipin nila? Pagkabuhay na muli. Again, on that day, kaya po kinanta natin, di ba? On that day. Yun po yung inaasam natin, yung araw na yun. Verse 36, ang iba'y nagtiis ng pagkalibak, paghagupit, ito literal po ito na paghagupit, no? Maging na mga tanikala at pagkakabilanggo. One of the example na matatandaan ko si Apostle Pablo. Di ba? Tiniis nila yon. Verse 37, sila'y pinagbabato hanggang mamatay. Yes, it is true. The first Christian martyr, Stephen. Hindi si Stephen Curry. Stephen. He was the first Christian martyr. Sinong pumatay sa kanya? Si Apostle Pablo, nung hindi pa po mananampalataya si Pablo. Paano siya namatay? Binato hanggang mamatay. Nilagari. Sino dito naglalagari? Imagine niyo yung katawan niyo nilalagari. Di ba? Nilagari. Pinagpapatay sa tabak. Sila'y naglibot na may suot na balat ng mga tupa at kambing. Kumbaga, pinahiya talaga sila, no? Mga naghihirap, pinag-uusig, inaapi. Verse 38, nasa mga iyon na hindi karapat-dapat ang sanlibutan. Sila'y nagpalaboy-laboy sa mga ilang, sa mga kabundukan, sa mga yungib, at sa mga lungga sa lupa. Ito po yung mga pinagdaanan nung mga propeta at nung mga nauna nating mga kapatid.
Siguro masasabi natin we are privileged during this time kasi hindi natin nararanasan yon. Hindi natin naranasan na tumakbo dahil nahabol tayo dahil sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Di ba? So, sabi ni Apostle James, isipin niyo yun mga kapatid as your example and encouragement. Kung dumating man yung mga pagtitiis na yon, isipin natin sila. And most importantly, ang Panginoong Hesukristo, di ba? Isipin natin ang kanilang paghihirap dahil alam nila, again, 2 Corinthians, higit na mahalaga ang buhay na walang hanggan kaysa sa buhay dito. Di ba? Sabi ni Apostle James. So in verse 11, another example, malapit na tayo matapos. Tunay na tinatawag nating mapalad ang mga nagtitiis. Always remember that. Mapalad ang mga nagtitiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job. Kilala niyo po si Job? 'Di ba? At inyong nakita ang layunin ng Panginoon. Kung paanong ang Panginoon ay puno ng pagkahabag at pagkamaawain. So another example na binigay sa atin ng Panginoon ay si Job. Basahin natin, medyo bilisan lang natin, no? Job chapter 1 verses 13 to 22. Para magka-idea po kayo, ano po ang nangyari kay Job para sa mga bago nating kasamahan, no? Listen, Job, verse 13, isang araw, nang ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay kumakain at umiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay, dumating ang isang sugo kay Job at nagsabi, nag-aararo ang mga baka at ang mga asno ay kumakain sa tabi nila. Sinalakay at tinangay sila ng mga sabeyo. Sabeyo is, parang mga grupo ng tao din po ito, no? Sabeyo. At kanilang pinagpapatay ng talim ng tabak ang mga lingkod at ako lamang ang tanging nakatakas upang maibalita sa iyo. Ano pa nangyari? Habang siya'y nagsasalita, may isa pang dumating, no? At nagsabi, ang apoy ng Diyos ay bumagsak mula sa langit at sinunog ang mga tupa at ang mga lingkod at inubos sila. Ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. Habang siya'y nagsasalita, again, may isa pang dumating. Ang mga Kaldeo, again, a group of people, ay nagtatlong pangkat, sinalakay ang mga kamelyo, tinangay ang mga iyon at pinagpapatay ng mga talim ng tabak ang mga lingkod. At ako lamang ang tanging nakatakas upang mabalita sa iyo. Habang siya'y nagsasalita ulit, may isa pang dumating. Isipin nyo, no? Sunod-sunod yung mga nangyari. At nagsabi, ang iyong mga anak na lalaki at babae ay kumakain at umiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. Biglang dumating isa pang malakas na hangin mula sa ilang at tinampas ang apat na sulok ng bahay. Lumagpak ito sa mga kabataan at sila'y namatay. At ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. Pagkatapos, na-imagine niyo po yung nangyari kay Job? No? Lahat ng mga ari-arian niya, pati yung mga anak niya namatay na wala sa kanya. Pero verse 20, pagkatapos ay tumindig si Job, pinunit ang kanyang balabal, inahita ng kanyang ulo, nagpatira pa sa lupa at sumamba. Sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong ibabalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job na pinaritangan man ng kasamaan ng Diyos. By the way, baka po maging yung nyo dito, kasamaan ng Diyos. Hindi po ibig sabihin nito na masama po ang ating Diyos at hindi rin po ibig sabihin nito na may kasamaan ng ating Diyos. Kumbaga, ine-emphasize lang dito yung mga dagok sa buhay, yung mga masasamang nangyari sa buhay ni Job na nanggaling na pinahintulutan ng Panginoon. Pero ang may gawa po niyan ay yung si Satanas. Ano? Ang Diyos. Yes, kasamaan ang Diyos. Yes. Kumbaga, hindi siya nagsalita ng masama towards God. And in chapter 2, verse 7 to 10, kaya't umalis si Satanas, again, ito pa, patuloy pa, meron pang nangyari. Kaya't umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at nilagyan si Job ng mga nakakapandiring bukol
mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo. So ibig sabihin, nagkaroon po siya ng sakit. At kumuha siya ng isang pirasong basag na palayok upang kayurin ang sarili at siya'y umupo sa mga abo. Pagkatapos ay sinabi ng kanyang asawa sa kanya, mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Sabi na, asawa niya, no? Verse 10, ngunit sinabi niya sa kanya, nagsasalita kang gaya ng pagsasalita ng mga hangal na babae. No, nirebuke niya yung asawa niya. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos? No? And yan po ang tinuturo ng mga evangelical Christians ngayon. No, kaya marami no? Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos? At hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job sa pamagitan ng kanyang mga labi. That's one example. Kahit na grabe yung nangyari kay Job, hindi po siya nagkasala. Why? Kasi naintindihan ni Job na ang Diyos ang soberanya niya sa lahat. No? At pinapakita dito na, again, pinahintulutan ng Panginoon na mangyari ang lahat ng ito. Why? Para maghirap si Job? No. Dahil merong kalooban ng Diyos na ipakita ang kanyang habag at kanyang pagkamaawain kay Job. At alam niyo po ba ano nangyari sa pagkatapos nito? Lahat po nang nawala kay Job, bumalik po sa kanya yon twice, thrice, masigit pa. Pero hindi ko po sinasabi, again, we are not teaching prosperity gospel, no? So hindi po yun tama. So you see, dito natin makikita na ang lahat na nangyari ay hawak ng Diyos. At pinahintulutan niya para sa sarili niyang kalooban. Pagkatandaan natin ito at magtiwala tayo sa Diyos ng mga hukbo. Romans 8:28. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa. Lahat. Sa lahat. Sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. So, kung meron mang masamang bagay na nangyayari sa iyo, yan ay para sa iyong ikabubuti. Magtiyaga ka lang, magtiis ka lang, magtiwala ka sa Panginoon. Sa kanila na mga tinawag, alinsunod sa Kanyang layunin. Okay? And the last verse, verse 12. Ngunit, higit sa lahat, mga kapatid ko, huwag ninyong ipanumpa ang langit o ang lupa o ang anumang ibang panunumpa, kundi ang iyong oo ay maging oo at ang iyong hindi ay maging hindi, upang kayo'y huwag mahulog sa hilalim ng kahatulan. After all those na pinag-aralan natin na maging matyaga, ano yung higit sa lahat? Ang higit sa lahat, let your yes be yes and no be no. Ano ibig sabihin nun? Magpakatotoo ka. Yun lamang po ang ibig sabihin nun. This was taught by Jesus Christ in Matthew 5:37 na nagtuturo sa atin ng pagiging totoo. And take note of the words of Apostle James, higit sa lahat. Higit sa lahat. Yes, pwedeng nakikitaan tayo ng pagtsatsaga. Pwede tayong nakikitaan ng pagtulong sa iba. Pwedeng nakikitaan tayo na tayo naglilingkod sa Panginoon. Pero higit sa lahat, magpakatotoo ka. Let your yes be yes and no be no. Kung ano ka, yun dapat. Yun ka dapat. Hindi ko alam, pero sinasabi ng Panginoon sa atin, kung ano man ang pinapakita nyo, ano man ang sinasambit nyo, ano man ang sinasabi natin ngayon, naway maging tunay ito sa ating mga personal na buhay. Di ba? Kaya ito yung sinabi, higit sa lahat eh. Kasi pwede na makitaan tayo ng ganito, ganyan. Pero what about in our private and secret lives? Tayo pa rin ba ay totoo sa ating mga sinasabi? Alam nyo, minsan ginagamit pa natin yung mga
Ayun, pagiging yung status natin. Oh, ako, kasama ako sa His Community Church, no? Nagtuturo sila ng tamang salita ng Diyos. Minsan yun ang ating, no? Minsan pinangahawakan natin yun. Pero sa personal na buhay natin, hindi naman tayo nagiging totoo sa salita ng Diyos. Kaya sabi ni Apostle James, okay, tinuruan kayo ng Panginoon na maging matyaga, ibigin ninyo ang inyong kapwa, nakikita ka, tumutulong ka, yung kaaway mo, pinagdarasal mo, yung kaaway mo, ginagawan mo ng mabuti. Yes, nakikita nila yon sa'yo. Pero pagdating mo sa bahay mo, babalik tayo dito, no? Pagdating mo sa bahay mo, sino ka at ano ka? Totoo ka ba? Totoo ka ba? And that's a warning. That's an instruction sa bawat isa sa atin. Maging totoo ka sa Panginoon. Pwede ka mang hindi maging totoo sa harapan ng bawat isa dito, mga kapatiran natin. Pero again, mahahayag ang lahat ng mga bagay sa kadiliman at sa mga bagay na tinatago. Mahahayag yan lahat. Hahatulan yan lahat. Kaya higit sa lahat, maging totoo ka. So let's contemplate, no? Isipin natin yon. Maging totoo ka. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Tunay nga na ang buhay Kristiyano ay napakasaya dahil ito ay puno ng bighati. Maraming salamat dahil iyon ay mga patunay, Panginoon, na kami po ay sa iyo. Na kung kami ay pinagmamalupitan ng mga tao dito sa mundong ito, salamat dahil sa pagdurusa naming pagdaraanan at pinagdadaanan dahil sa iyong pangalan. Kami po ay iyong bibigyan ng gantimpala. Maraming salamat sa iyong habag, sa kaligtasang ibinigay mo. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang siyang magpapatibay patuloy sa bawat isa. I-bless mo po ang iyong salita. Naway ito ay tumimo sa puso at maging tunay sa buhay ng bawat isang nakarinig. Ang Diyos ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo, na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway pagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. You are dismissed. Thank you. See you po next Sunday. God bless. Thank you po sa lahat. Ingat po tayo.